Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:03 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes ng edisyon kita, Nobyembre 13, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita, ang Police Regional Office 6 nagpagwasang statement, no, nga ginatutukan nila ining pila ka mga insidente sang pagpamahog sa mga eskwelahan. May bomba ko, no, pero ang maayo lang kay pag-check, nag-conduct sang clearing kag inspection, wala sang bomba nga nakitaan ang Police Regional Office 6, no, through sa mga police units nga natungdan. Ara pa sa proseso ang kapulisan sa pag-identify diri sa syudad sa Iloilo. Nag-atag na sa instruction si Mayor Aiza Treñas sa kapulisan nga i-identify gid kung sino ang may kahimuan sa sining pagpamahog. Hindi naton pagpasuntan nga maanad ining mga kahimo sa pagpamahog. May nagahatag hindi sang pagkabalaka, nagkahadlokan ng aton ng mga kauturan diri, labi ng mga kabataan magkakos sang trauma, labi na sa mga bulubataon tapagid ng mga kabataan, mga ara sa kinder, elementary. Kay ang una nga nabiktima muni ang mga taga University of San Agustin Basic Education Department, kinder, elementary students, high school, nagpalauli kahapon. Pero ito klaro, ito yung mensahe sa nagpadala natin, may disgusto siya sa mga sa mga maestro kag maestra. Ibaloon tang latest sinakaroon. Samtang ang Securities and Exchange Commission Iloilo nagpatigayon sang Investor Protection Week Forum. Mga manunudlo sa probinsya sang Iloilo ang ilang participants at igintudloan sila, no, sang legitimate lending and investment options, financial management kag responsible nga pag-manage sa utang, responsible digital behavior kag SIM-related scam prevention. Pabati naton sa inyo karon ining interview nato, no, press conference kay ina Sensec Iloilo, ano bala ang mga pwede himuon sang mga mabiktima kay may pilagid ka mga manunudlo nga daan na biktima man sa sining mga pagpang-scam bala. Aluoy kita sa mga manunudlo naton. Hindi ni basta-basta ang trabaho nila. Alin sa ugtas sa mga kabataan. Alin sa ugtas sa mga kabataan yung tinutudloan nila, no? Hindi man tanan masabal. Kundi ang stress levels nila, hindi man basta-basta. Inaatungod palangga nilang ila trabaho.
Tapos tuntuhan pa sila. Una nga dapat ma-educate naman ato ng mga teachers. Samtang DSWD Field Office 6 nagpalabot sa cash aid sa mga naapektuhan sang bagyo sa Capiz. Wow, ang detalye sa report ni Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, ngayong hapon nagpalabot sang cash assistance ang atong DSWD Field Office 6 sa mga pamilya sa Pilar, Capiz nga naapektuhan sa bagyo. Particular, Paul, no, sa bagyo Ramil, madudumas ang atong mga tagpanamati. Gipaydalom no ang Capiz State of Calamity bangod man sadto no ang paglabay sa bagyo Ramil. So pinaagi po sa emergency cash transfer o kon ECT, may masobra 300 ka benepisyaryo nga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Pilar, Capiz ang nagbaton sang assistance. So kada isa sa ila nagbaton sang 5,500 pesos bilang bulig sa ila man nga pag-recover kag makabakal sang ila immediate nga kinahanglanon. So ginhiwat ang payout sa Barangay Dulangan sa Pilar kag miara man po no gibutang nga help desk on site para nga magsabat sa mga pamangkot sang aton man nga mga benepisyaryo. Magluwas pa po sa Pilar no bag-o lang gid nagpahayo man diri ang aton nga DSWD nga nagbaton man sang ilang cash assistance ang mga pamilya man nga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Maayon, Capiz. May target sila po no or nakahatag sa 1,998 ka target beneficiary. Lakip no ang upland barangays sa Maayon na Capiz kada or ang kalabanan po sa mga benepisyaryo naman niya sa Maayon mga mangunguma kag fisherfolk nga slightly affected sang onslaught sang Bagyo Ramil. Kada benepisyaryo nagbaton man po sang tig 5,500 pesos. So ang payout giniwas sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz kung sa diino 13 ka barangay sang munisipalidad ang nakabaton sang ilang cash aids. Ang iba pa ginatampuan nga mga benepisyaryo ang ginhatagan man no sa or nakabaton sang ilang cash aid pinaagi naman sa payout na ginhiwat sa Maayon Civic Center kag Barangay Kinat-Uyan, Maayon, Capiz. So liwat Paul nga gina-emphasize ang ato no nga DSWD6 nga ang cash assistance ay dapat sang ECT program para lang sa mga disaster affected beneficiary kag dapat hindi mabuhinan o kung dapat hindi pagkuhaan sang bisan sino lang Paul. Hashtag hindi dapat pagbutangan sang cut ha, hindi pagikatanggin kay Bagyo Ramil, pila na ka bagyong nagligad, so makabulig-bulig pa ini sa ilang mga galastuhan, and we hope no ang mga barangay officials dapat mag-survey ka mga maayong ehemplo dira. Na speaking of barangay official Paul, ang ato nga DSWD Central Office kid mismo Paul no nagpahayag man diri ngati ginakondena nila Paul ang inino nga nabaton man nga information nga miara sang natabo nga cut sa assistance to individuals in crisis situation naman nga payout dira no sa distrito sang Haro. So no diri Paul no sa aton nga Assistant Secretary Aileen Dumlao padayon na subong ang ginahiwat nga investigasyon kag ini Paul no dapat may mapanabat according diri no sa aton man nga DSWD kag always gina-emphasize nga dapat wala sang cut. Actually hindi lang Paul no sa isa ka barangay nga gin-identify no sang aton nga DSWD may ara pagid po sa kaipin pagid nga barangay nga nagpalabot man sang ilang concern nga ti isuno sa ilaya gani Paul gin kagtuan gin ini sila sa balay nila dira no sa Barangay Lanit Haro. Ang una to nga reklamo is sa Barangay Quintin Salas ang Paul ang una nga may cut nga halin sa 10,000 pesos may cut nga 8,000 pesos 2,000 pesos na lang. So according sa DSWD may ara pagid Paul nga reklamo sa Barangay Lanit naman ini Paul nga ginakagtuan gid mismo sa balay sang benepisyaryo kag dito ginakuha. So hambag gani sa DSWD no or sa sandigman no sa information nga nakuha sa DSWD sa mga benepisyaryo naton ginapamangkot man po sa mga benepisyaryo naton kung ano nila ang cut or ang ginkuha nung parte sa ilang AX according sa ila Paul wala man may isabat kag wala man gani kabalo kung diin pagagamiton ano pondo bala ini sa barangay ang ginkuha nga cut sa ila. May nakita gani kita yan sa newsfeed nato naglabay no 10,000 ang assistance, 1,000 na gabon nagtupak sa benepisyaryo. Lala pagit. So muna no ginakadlaw talaga ini pero seryoso ni nga mga aligasyon na dapat sabton sa mga opisyal kay
pundo ini sang gobyerno nga ginahatag sa mga nagakinahanglan. Tapos amo pa ning matabo nakatan pa. So kabay pa nga matumod sang DSWD kung sino ning mga utok-utok gid para nga mapasakaan kaso anong pwede dira nila nga mahimo. Yan. Yes, correct Paul, no? Imagine sa 10,000 pesos, no? Okay lang tani, Paul, no? Or dapat gani hindi okay, no? Pero imagine, mas dako pa ang nakuha nila kaysa sa nabilin. 8,000 pesos, ang bilin is 2,000 pesos na lang. So, ambot kung paano yung Paul gamiton sa mga kauturan naton ang 2,000 pesos bisan gani magbakal ka sa isang scene o kung sang lansang o kulang gid. Hindi kita kapalo Paul, no? So kabay pa nga ti ang bagani kahapon Paul, no, sa interview naton sa DSWD Field Office 6 ang inino nga concern ipalabot man nila sa Department of the Interior and Local Government or DILG naton, no, para nga ti mapanabat ining mga ginapasuni barangay official nga amo ang nagkat sa sini nga AX assistance. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa DSWD 6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Ereniata sa report, no, from Department of Social Welfare and Development. Diba si Mayara pagkikita karon bala mabaton nga report nga 500 na lang gid nag-abot bala mo do Sus Mario Josep nag Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. galing ang iban nagapangduha-duha pa ni pero halin nga nga naglaptang ini nga mga balita mas damo pagid ang nangisog. So sa mga kauturan ta dira nga nagapangduha-duha pwede gid kamo ka private message sa page sang Radyo Pilipinas para nga mapalabot naton sa Department of Social Welfare and Development or kung gusto nyo, pwede man kamo ka direkta sa ila. Pero kung di nyo man ipaagi sa amon, rest assured nga makalabuti na, no, sa Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas. Sabi ko, lala na tong 2,000. May isa pa gidya kalibo. Grabe, no? Maluoy kagid sa sining mga benepisyaryo. Kabay pa nga mahabalik ang kwarta na nagakadapat para sa ila. Radyo Pilipinas. This time magakuha kita sa report. Publiko. Radyo Pilipinas. Follow up, no, sa sining bomb threat nga nagpuhag sa Iloilo Science and Technology. Kung ang latest sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindeklara na po nga cleared sa bomba ang campus sa Iloilo Science and Technology University main campus dira sa May Burgos, La Paz matapos ginpaydalom sa inspeksyon sa makatapos ang Explosive Ordnance Division sang ICPO. Ginpahayag ni Dr. Heinz Gumakil ang tagpamaba sang ISATU nga kasunod sa ilang nabaton nga pamahog ining bomb threat. Nagpatawag sila gilayon sang aton siniya nga kapulisan nagutsikyaron ang area dira sa may main campus kagid pa kamaayo nga suspendihon ang klase. Medyo malawig-lawig man ang ginpatigay nga inspeksyon kay tama kalapad sang campus sang ISATU sa may Burgos, La Paz, Tabukay ini, no, ang main campus ako ng old site kag ang new site. Ang kabahin sang pagpahayag kay na ni Sir Gumakil nga sang aga nagpatigayon sila sang suspension pero subong nga hapon tingwaan nila nga mabalik ang online class sa ila sini nga mga estudyante kay subong gid abing season Paul damo sang mga pagpanghanda tani ang bulutuan tungod nga nagabalik na sa exam bla ang ila sini nga mga estudyante matapos ang series ang suspension of classes nga natabo sa nagliligad nga semana tinagduging man ini ang sunod-sunod nga pagpatigayon sang akon pamahog nga nabaton sa mga bulutuan naton kahapon may ara subong may ara ang pasalig sang tagdumalahan sang ISATU nga ti may ara na sila sing ginasunod nga sa likod sang sini nga pamahog kag pananglit nga matumod ini siya sa investigasyon mapasaka sila kaso batok sa sining sospetsado kung ano man ang tuyo nga pagpanubutahi kay sa santo sa aton siniya nga layi ano ini no ng violasyon ini ang anuman nga sa isang pamahog
sa institusyon kasubong sang bulutuan kag may nasampulan na gidya ang ISATU sang nagliligan. Pabatian naton ang naton sini nga interview kay Dr. Heinz Gumakil, ang spokesperson sang ISATU. Kasunod sining bomb threat nga nabaton sang universidad. Amor. Sa So, muna no, masubo gid ang ini nga mga balita nila kay ano gid hatag gid ini sang kakulban sa aton nga mga kauturan. Okay, ara si Sir Heinz ba? Kung na natatapa kay daw eventually daw nag-spread lang siya, no? Hindi nga klase sa mensahe. So, just to make sure nga secure ang atong kabataan, ang atong personnel, nagmando ang atong management na i-suspend na nga ng klase, nag-work from home na nga ng atong mga empleyado. Sa hapon, mabalik na kita sa online sa atong klase. Parang nagtabot. Kung going forward, nga itong subordination. Kung ako sa iyo, ito naman si Tor nga kaka-area ng University of Bass, ka-issue na nabatian si Dr. Heinz Gumakil, ang spokesperson sa Iloilo Science and Technology University. Tika namin isang tiyempo kay na, kanami isang panahon sang nagdeklara sa suspension sang klase. Amo na ang balagay na ni Sir Heinz niya, damo kami sang hilig gawon ng mga deadlines, damo sang mga nag-schedule, nag-backlog ng mga activities kasunod sang serye sang suspension sang klase, ti dugangan pa sang kasubong sini kay ti daw goya daw nagsabay man sa trend kay ti kahapon University of San Agustin High School campus kag subong ISATU kag hindi lang ini diri sa Iloilo kundi bisan sa ibang nga bahin sang pungsod mayara sing mga bomb threat nga mga reports man Paul nga nabaton wala ta kabalo kon ano ini sa likod ng grupo kag nga eskwelahan gid ang target nila nga pahugon pagi sa bomb threat po. Di man kuton ta nilang mga ano sini mga tagdumalahan kung may exam gid man kay mo ning nagagawa nga rason may exam bala. Hindi lang Sanag, hindi lang ISAT no kagabi may bomb threat man sa WVSU Haningway campus. So tatlo gid ka bomb threat ang nabaton sa mga eskwelahan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Tinatawag nila ni ang atensyon ni Mayor sa Treñas nahanungod sa sining mga threats nga nabaton no kay ti dako ini nga epekto niya kama kamo ma-paralyze ang mga activities kun ga exam to karon libog naman tong ulo ni ma'am sa mga proctor to kay ti may mga deadlines sila nga ginahingagaw kag mismo si City Councilor Rodolph Ganzon mga miyembro sang Sangguniang Panglungsod nagpabutyag sang pagkadismaya sa sining sa likod sang bomb threat nga ni ti kabay patani nga buwas wala na ni base wala kong boss kibuto naman kita nga may amo nagsaylo sa iba naman nga bulutuan. Hindi lang so, kabay pa hilayo. Kabay pa nga sa bahin sa kapulisan naton tiki hindi mo niya biya ma-trace up ang mga sa likod sini kundi online investigation giniya may IT gini nga expert nga makatumod sa mga accounts kay kadasig sang information blast sa sini nga mga threats nga nabaton okay lang tani kong report sa barangay kay may tudlo gid witness may matudlo gid niya si Amoni okay ang challenge diri kay ti computer based social media information technology ang investigation sa kapulisan diri okay lang tani kung ano bla Paul no ang K9 unit masimutan niya dayon kung sino sa likod sini pukuan niya lang pukuan niya dayon kasi ikaw na nagano ikaw ang responsable online so ang away ang kontra diri online may online personality kay tin ginagamit niya social media kag siguro ang ang platform sang PNP challenge ini sa ila kung paano ma-trace up kung sino ang matumod sa likod sini kay budlay ang masakit sini kung gamiton ang ngalan sa isa ka tawo halimbawa ngalan mo may dami account kang siya mo ni okay pero sa kahapon no may ngalan nga si Sara tikong kun lain to apelyido or imo karon nga apelyido ibutang da kadamon isang mga insidente nga natabo bisan sa City Hall may mga nag-aarinig nga naga-comment sa mga sa mga social media sa mga negatibo ti karon hindi gali siya no sa likod sa sining account siya ma-file kag kaagi ginadang sa bayan sa atulag alkalde nga medyo daw nagbashing siya pag katingala yang nga i-account ang gingamit sa bashing sa pag-spread sang fake news siya ang ginpatawag kag gin-clear niyang iyang ngalan so base may mga kasubong siya nga insidente
nga ang kapulisan naton ma-double check nila kay budlay ko nangalan to karon sa mga account hindi man blatuod kay kalabanan gagamit dami account scammer gali nagduha pa gid tong biktima no ang gingamit nga ngalan kag ang naapektuhan sang scare kasubong sang bomb threat Paul. Pero ang mayo lang gid Janel nga may mafailan gid sang kaso kay ti na mention gani ni Sir Hines nga una tong nagpuhag man sa ila napasakaan sang kaso. So but silingon track gid bisan dami account man na legit account may kapasidad ang aton nga kapulisan. Di siguro kasi mabulig man dira ang NBI para mas mapadasig matumod tani ining suspect. So bantayan nato ni nako iti dako gini nga ang epekto niya pati nako sa traffic sa pag responder sang pulista kay ti balantang police visibility subong ginapangita gid sa mga corners tungod sang holiday rush nga nagapalapit pero ti adto to sila kagina tanan Ang gasto gid yaman sa mga ginikanan, pliti lang ito. Oy kakabalo kun pliti to sang bata to gin utang lang to ni nanay kag ni tatay. Pero wala matapos exam nila, balik ko nila pagkabuas. Amo naman na ang epekto niya sa sining mga threats nga nabaton. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni modelo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janel Baclay sa report follow-up ini sa natabo nga bomb threat sa Iloilo Science and Technology University. Radyo Pilipinas. Lubog at gid no? Lubog at gid ining mga natabo ngani. Ako yan naluyan kuya sa mga ginikanan kay ti balaan mo ang kabudlay bala sa mga parents naton sa pag paeskwela. Bisan gamay na nga bagay tagaan ka dira pila ang balon mo subong 100, 150. Wala mo natapos tong exam mo kay may bomb threat, balik ka naman. Kumbaga ti basi buwas guro. Maka na kamo, makalampuwas na kamo sa exam. Another lesson na naman pero hindi kay amo ning natabo, may adjustment kay muon ang universidad. Iti masobra duwa ka semana bala nga wala klase. Hindi na yung break nagbakasyon gid yung mga kabataan ta. Pero ti ato ya valid to ya kay nga may bagyo. Para to ya sa safety sang aton nga mga kauturan. Pero ari yang mamuhag-puhag kamo ya. Hindi gid yaman nami. Pa-identify ni Mayor Trenias ang suspect. Kung ako sa mo, paminsar ka na da sang himuon mo sa mga suspect dira, sa mga naghihimo sa sining mga kalakasan, ini nga mga modus. Kabay pa nga mangin worth ang 5 ka tuig nga pagkapreso nyo kung mapamatbatan ka mo ang guilty. Kung may penalidad pa ina nga 40,000 pesos pag kung estudyante ka man, hindi ko man na rason nga hindi ka pagpasakaan sa kaso. Basta balaan may sala ka. 26 minutos makalikat sa takna ang alas 2 sa hapon this time. Sa nasiling na naton, nagpadulong kita sa events ang SEC, no? Muning Investor Protection Forum. Very helpful yun din sa mga manunudlo naton, mga manunudlo alin sa 1st to 5th districts ng probinsya ang ginimbitahan sang SEC para nga ma-educate sila no sa sining mga bagay nga makabulig sa ilang financial management mga kabyanan. So ari no ang press conference kina sa bahin sang SEC Iloilo. Well, recently we had a memorandum of agreement with DepEd, no? Not just in our level, but with the head office. So, head office of DepEd, DepEd Secretary, and our chair with SEC. So, ang amo lang din na purpose kay, if we notice, especially ang lending na concerns, no? Or borrowings, per se, ang pinaka-impacted ng mga sector usually ang atong ng mga teachers. No? According to, I spoke earlier with Attorney Deo, usually ang nag-complain nga mga professionals, usually ang sa lending,
either ang police and teachers. So, isa na siya, no? Because lending is one topic and ang scam nga cause ni, no? Pertaining to lending activities. Isa namon ka concern is because ang DepEd partner namon for this year. So, ang last year we had a different one, no? Students, no? This year it's educators. Probably next year it will different. Investor Protection Week ni namon. That's why we celebrate it sa simultaneous activities with other extension offices, and we have big ones sa among headquarters. Okay, second question on my end. I ask Mr. Samantha. Yes. Your topic was very useful for some people. I guess there are a lot of victims of these scams concerned. Yes. And I would like to ask how SEC exercises the regulation, probably the monitoring to these scammers online. Thank you for that question, sir. No, for those who became victim or who are victims of, let's say, online lending scams, so they go to the office, they file a complaint, and also we recently actually had our interagency also initiative with PNP, NBI, DICT, and NTC in order to somehow help each other handle this situation. Because, for example, sir, if victim tayo, no, they go to SEC, they also go to RACU or NBI for their concern. As for us, if the complaint is for legitimate or registered lending and financing companies, SEC has the capacity to actually penalize them for non-compliance of rules and regulations set forth by SEC. But for other concerns, is for example, meron pa rin tayong mga problems for unregistered lending, sir. So, damo victims of unregistered lending or financing companies because we have this what we call impersonating scams. So, they impersonate registered lending financing companies and tell them or offer them loans and then i-scam sila. And then if you're going to check, makibot ang registered lending or financing companies that they were actually offering online lending when in fact they're only offering traditional lending and financing companies. So it's very complicated, sir, no? Damo, very innovative ang aton nga scammers. So again, for lending or registered lending financing companies, we do penalize them for non-compliance. But for other cases, we also do hand-in-hand initiatives or interactions with our PNP and Also, another form of regulatory action would be cease and desist and providing advisory, warning the public this entity is not registered, so do not engage or transact with it. And I think recently as well, SEC has published lists of unregistered lending platforms, online lending platforms, para mag-warn sa atin yung mga public not to engage with them. And I guess since pandemic, sir, continuous ang aton nga advisories, aton nga information drive to inform the public to be careful with engaging with online scammers or online lending platforms. What are the things to check in case that you have any concerns or complaints, please file with SEC. So meron na ba kayong nahuli? I think that's with Attorney Gilbert. Oh. There's this in Manila, na in fact nila. The agency man itong airport. Yes, so, with NBI. actually, nagkatugid sila sa office. Then, Entrap. because the operation is online, pero I think wala sila hindi sila recorded sa list, nag-operate online. So, may registration, pero wala
sila sa list. Okay? It doesn't mean may registration ka, automatic siya. So, ano na yung requirement sa inyo? Maka-record sila. They should have submitted add-on sir nga MC19 series of 2019 nga list of online lending kasi may ara kita subong in place nga moratorium. Bali for those lang nga nakasubmit sa list as of 2021, sila pa lang niya ang pwede maka-operate online. However, as sa subong wala pa nalit ang moratorium, so kung sino lang nga sa list, hindi magambal nga if newly registered ka, ma-operate ka online, allowed ka hindi. Kaya naka-stop pa as of now, sir. And yes, to add to what Attorney Joel and Ms. Cam has mentioned, ma'am, sirs, we would like to emphasize repeatedly na si SEC, we only have jurisdiction over financing and lending corporations that are duly registered with SEC. No? The common problem is ilang scammers natin, they are not registered with SEC. If that is the case, we would like to remind the public the first thing they should do is number one, verify with SEC if it is registered. If that is the case, okay, we can assume jurisdiction. But if not, we can assist the complainants or the victims and probably refer them to the appropriate enforcement or agency, no, who is tasked with law enforcement areas such as the police, such as NBI, depending on the case, no? So, amo lang na ang amo na sa public na go to SEC first, verify if they are registered. If not, we will help you and refer you to the appropriate agency. Thank you. Yes. How vulnerable ang mga teachers or victims sa city ng How vulnerable? Pwede ko. Yes, it's actually not just our teachers, no. Based on the trend we have observed of those complaining in our office, some of them, if hindi teacher, what Ms. Sam said, mga police and OFWs, no. Those na medyo may kwarta, na wala diri and cannot educate themselves or hindi pala updated sa mga latest with the law enforcement and with the rules on lending financing. So sila ginando normally vulnerable to these scammers. But that is not to say na sila lang. All of us actually are vulnerable if we do not inform ourselves, if we are not equipped with the right information to protect ourselves from scammers. Basi ang among nga doubts and complaints na mo, like let's say mga advance fee scams na nagkagat din sila and they paid, no? They gave a certain amount, mga teachers. So, ang nag-complain na yan, that's a very, very pure lang na siya. Kaya hindi man uuyon niya mabalaan. Like what we have right now, sa question na sino kaagil online lending, wala kami nag-raise, pero actually, panalo sila. silent lang siya, pero damo ang victims. Damo na, pero nagagilabot sila kasi kay kadagko na sa amount and then sometimes it involves harassment, collection. So that's a trend no nga sang last year. I think there was a big number, no, tapos nag-die down because na may enforcement or may action na taken, pero naamat naman siya on the rise naman, nagbalik naman ang trend sa harassments. Ang huligan ang hindi mo mga victims na for me, like alam di what na do to become investors. Actually, though, it's more a way, ang mga galing nga kami, no, we go out, no? Usually, kung professionals na like our principals and school heads na nila level nila, sometimes it's too late naman to teach these people, kaya na nga mga, sa they are supposed to know, no? So, ang among galing nga we go to schools, no? And educate the younger generation. Kaya dapat ang financial literacy itself. Na-start ka, bata pa. Not old na. Like they are fixed in their ways already.
Kung isa magambal ka, like ikaw, you replied to a question kanina nga, you're supposed to be, parehas kita answer. But majority in the room probably would not agree. Kaya lain ang para na ang behavior, na-set na bala. So it's very difficult. Kasi nga, ang ginahambal ko earlier, they are the ones teaching the children, di ba? Kasi principals, ang ilang mga teachers dira sa ilang school. But embarrassing bisa kay collectors gakadtuda, ano sila, how can you teach something na you don't practice? So ang ilang financial management is more problematic. So probably ang amon niya, actually it's one way we are trying to talk with that edge na dapat i-revise ang curriculum wherein financial literacy should be part sa ano nga ginatudlo na mandatory for children. Kay I'm sure kita, we were not taught, diba? We were not taught when we were young. Probably what we know, we base it on our experience. Now, kung damo ka, nagkapalahulam ka man, ma-realize mo ba, ang realization is based on experience. But why may nagtudlo sa aton unless na aton parents, grabe, dyan nagtudlo sa aton sila. Actually, it's not part. So, and also, I guess to add, I guess that's also one of the main reasons why we do it every year. Because and also with various type of audience, kaya maybe this year may maka-affect kami 10 person, and that 10 person has their parents, ilang loved ones, and also basi pagka the next may another 10 naman, kesa sa maaigid. This is our way, our information drive to somehow tap various sectors with regards to this topic. Kay like for example, for borrowing, loans, ginaya. Right? Sino ang wala utang man, Wala kaagi utang, wala kaagi pa utang. So, I know nga somehow this is almost natural na sa aton, and it's actually a very good alternative when managed wisely. So that's why, hindi lang actually every year, our information officer has a lot of activities planned. Every year, every quarter, may ginakatuan para ma-disseminate ang mga information. But also, we sa SEC, study kami kung ano yung innovation sa mga scammers. Kaya gina-observe na nila mo, let's say, ikaw na-scam ka, ang data mo, ginapasa na nila, so na nila na scammer, mapipend na pwede ka na ma-recover, ang gina-mention, nabili nila ma-recover yung scam. So, ang iba, hindi ka ma-payment sila. Kaya binila, part kami sa agency, sa government, so ginapresentahan sila sa mga documentation, nag-package sila. So, para ma-recover nila, bayad ka 2,000, another scam naman. So, ang ginatudlo actually sa SEC is to analyze what mo na need mo, ang mention niya, register ka sila, authentic pala ang documents nila. So, ginatudloan sila paano mag-check para kay ibang mga teachers na not all, very gullible kay need nila. So, all ng mga scammers sa vulnerabilities kay need, pero dapat ang teachers, vigilant pa. Okay, tuot din sila blind. Register din sila. So, mulang ginapasa para mas-spread ba rin. So in terms of the number of victims sa online lending or OLPs, I think, that's my opinion, dapat stop na lang nila ang online. Because kung i-allow mo something like that, they will always claim na self-registered sila, mga hindi na makita. Because they will have a different chat group for those who have been na gusto mangutang. And then may mga pandaan sunod ng mga other parts of CJ sa chat group na connivanced, nagka-connive sa ila to the scam. So I guess I just know we will not continuing advisory like Frank said. Do you think it would be proper to move for the stoppage of online? As to that, Sir, I don't think I can para comment on that. But that's actually one of the reasons why there's a moratorium.
I think ang action na gina-take ni SEC is that they are actually drafting a much more stricter rules to regulate this kind. Okay? Although, sir, I understand, no, kag ako nakatubagin ko sa damo-damo nga reklamo with regards to online lending. But there are also those na nabuligan, alleviate somehow. Example, may nadumduman ko kang hapon lang, actually nagambal siya sa akon kay iya bata na scam, no? Father siya, na-scam ng iya bata. But siya, hambali, ako man kaagi man ko kulam. Kaso lang, kaya 1 or 2,000 na, nabalaan ko, mabayaran ko. Kay ang ako na kwarta, ang akong pension, maabot pa sa amo ni nga adlaw, but kinanan ko na mag-pay water or stuff. So, ang may ara, Japon, sir, nga somehow bulig ang ginahatag sa online lending as to convenience, easy, but somehow, sir, just like anything else, sir, may ara gidya tao who are actually pang-scam gidya. So I think kung ako, biskan ano pa na siya, sir, kung may mga gapang-scam, mang-scam gid siya, biskan in the online lending. Nabatian mga kabiyanan ng press con sang Securities and Exchange Commission. May kantanan sa ila Investor Protection Week Forum. Ang aton nga mga resource persons halin sa right si Attorney Josefa Maria Castro Alfabeto, siya ni ang legal counsel sa SEC Iloilo. Si Attorney Maria Cristina Montelibano, ang Director 2 sa SEC Iloilo. Si Ma'am Samantha Drilon, CPA. Siya ni ang Securities Specialist 2 sa SEC Iloilo. Kag si Attorney Joel Linaming, Secretary Council 1 sa Iloilo Extension Office. So ang kalabanan gid sa mabaton nga reklamo sang SEC, ang mga nagareklamo gid kalabanan mga manunudlo, mga pulis, mga OFWs. So muna mabulubog at ni ang mga nakuha sa ila. Ang kalabanan amo ni ang sa advance fee. May mga kilala kita sini nga na biktima gid sang advance fee. Mapalon sila pila 300,000, 500,000, eligible ka kuno mag-utang sang amo na nga amount. Pero kinanglan mo anay magbayad sang advance fee. Mga yuan ka dira pila 25,000, 30,000, 35,000 kag amo na pagpadala sa imo sang loanable amount. Sang nahatag mo na, damo pa na siya sang mga pasakayli. Mangayo pagid ina sang dugang. Asa sa uli ma-realize ko, wala pa yakabot ang ang kwarta nga gihulamon ko. Asa sa uli damo na sang sang rason, asa sa wala na. Hindi mo na makuha. Online lending. Isa pagid ina. Sa online lending, halos tagaon kada sang mga nagapang hindi man tanan may mga ara nga SEC ay verify ta lang pero may ara gid nga mga online lending apps nga di mang haras gid pakahuyan ka, so pwede gid ka mo dira ka pakiangot sa SEC or sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang PNP or sa National Bureau of Investigation. So dira mo makita ang ginaduso gani isang SEC nga dapat bata pa madala na kung tani sa curriculum ang financial literacy. Approve kita dira kay nga bata pa lang matunanan nila ang pagtipig sang kwarta, paano ang insakto nga pagpangutang. Balaan mo kung tigulang ka na, ang ma-learn mo na lang is based sa experience mo Kumbaga may mga nahimo ka na nga sala sa financial management, na lubog ka sa utang, nalubong ka sa sugal, dira ka pa lang nikasog. Pero kung bata ka pa na natudlo na abi sa eskwelahan,
nagapati kita nga ma-prevent nato, no? Kag ang ini nga mga forum gina-conduct ini every year parang damo nga mga kauturan ta ang ma-educate, damo nga mga kauturan ta ang hindi mangin biktima sang mga scammer. Pero ang mga scammer nga ni may oras gina sila, madakpan gina sila. Malan mo kung nagapanunto ka man sang imo isig ka pareho, mabalik man ina sa imo. Hindi ka mag-expect na nagubra ka sang katuntuhan, mabalik sa imo kaayuhan. Hindi na yan pwede. Kung anong ginubra mo, mabalik din na yan sa imo. Kung kalainan, times 3 nang balik sa imo. Pero kung kaayuhan, hindi ka lang mag-ubra sang kaayuhan para lang natin balikan ka man sang kaayuhan. Kung baga maubra ka sang kaayuhan para sa imo kaugalingon, kag mangin blessing ikaw sa iban nga tao. Maabot na yan. Wala ka lang kabalo, may maabot na yan nga kaayuhan sa imo. Pero tayo mga scammer nga ni, lagi niya, gina sila, magabaan gina sila. Tika namin sa mga topics nila kaina. Legitimate lending and investment options. Tingin discuss dito kung diin ka bala pwede ka-invest. Kibalan mo ang investment, ang double your money bala. Familiar ka mo? Nga kung mag-invest ka 20 mil, mahimo ka 40 mil. Asa sa ulihin, naganyap ka, ibaligya ko ng baka ko. Ay, ari bilang kwarta nga tinago ko, savings ko sang halin sang nag-ubra ko. I-invest ko di kay kung for example abi may na-save ako nga 100,000 madubli 200,000 sige bitistingan ko na pila na kabulan wala na balik ang kapital na-scam ka mo muna hindi ka mo dahil magpadaso-daso may mga pwede ka mo nga mga investments ng himuon nga pwede ka mo mag-guide sa SEC so pwede ka mo kapadulong sa ilang opisina. So, legitimate lending investment options, financial management, kag responsable nga pangutang. Bala mo, ang nakita ko nga rason nga nagakadalman ang tao sa problema sa pagpangutang kung may magmasakit sa ilang nga pamilya. Ang nakita ko kung pwede gid ka mo ka emergency mga cases. Try nyo gid anay reach out kamo sa mga government agencies kay damo gid sang mabulig sa inyo. Amo nang nakita ko nga isang rason nga nagakadalma ng mga kauturan ta sa pagpangutang. Naluoy kita ni sa ila balan mo hindi kung may choice man lang ni sila hindi man ni sila mangutang pero galing may ara man yang mga kilala taman nagapangutang lang para nga ilagaw pangutang lang para nga may panghanda sa pista. Pangutang lang para nga igasto. Nga garbo para magpagarbo lain naman na ya pero kung mga emergency cases kisa wala ka gid man sang choice kisa mataga kada sa kadako sang interest. Amo na nga may mga emerhensya man kamo sa inyong balay reach out gid kamo or coordinate kamo or try nyo gid anay magkadto sa mga ahensya sang gobyerno kay damo ka mo man sang pwede nga ma-avail dira ang mga assistance para makabuhin-buhin sang inyong nga gasto. Ang ikatatlo nila nga topic amo ning responsible digital behavior may ara na ma-text sa imo bala. Ma-text sa imo nga na-hack ang account mo. Ang link na pinduton mo hindi gid ay pwede ka muna ma-access ginadang account niyo. Identify online financial scams kag pag-report sa cyber harassment kag fraud. So, Regional Anti-Cybercrime Unit gid sina ang ma-handle sa inyong mga concerns. Wala man sang malain sa pagpangutang galing kay ang nagakatabo subong ang mga tao nga nagapangutang amo ni subong ang ina-target sa mga scammer. Iti nakita nila nga in need ang hindi nga mga tao. So kung may mga obrahon kita nga mga sistema or schemes para nga makapanunto tapos kita. Tapos gid. Hindi medyo sanyo gid na dapat gid kamo mag-learn gid kamo tunaan nyo pagid ang mga bagay-bagay pagabot sa financial management para nga hindi kamo
biktima. Anugol sang pinangabudlayan yung mga kwarta para lang i-donate nyo lang to sa mga scammer. ...52 minutos makaligat sa takna ang 2:00 sa hapon. Mayong hapon gid sa aton mga suki nga tagpalamati. Si Migo Patrick John Yerbes nakatutok sa aton. Si Austin, Migo Austin sa Leyte, katutok man sa aton nga pagpangalagad. Si Ivan Pagindira, nagkatutok sa aton nga programa sa Radio 585 kHz kag sa Facebook sa Radio Pilipinas Iloilo. Mga kaibigan ng Iban, pagit yung mga balita patpato natin sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Man. Ginapasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Vermor Aventura sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na batingan ang mga labing ulihin nga kasayuran. Ulag, ublag, tugtog sa masunod natin nga pag-ulugdanay sa Bantay Banwa.